Mapagpalang araw po sa bawat isa. Muli po, ako po si Brother Francis Hernandez upang maghatid sa inyo ng mga aralin patungkol sa huling araw. Para po sa araw na ito, ipagpapatuloy po natin ang ating serye ng pag-aaral ukol sa 7 iglesia. Sa araw po na ito, tayo po ay nasa ikatlong iglesia, ang iglesia sa Pergamo, na matatagpuan sa Pahayag 12 hanggang 17. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin at humingi ng tulong sa Panginoon. Tayo po ay pumikit. Hallelujah! Aming Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin. Ikaw ang Diyos na dakila, ikaw ang Diyos na karapat-dapat sambahin at karapat-dapat na dakilain. Aming Diyos, aming Ama, sa panahon na ito na nababalot ng kadiliman ng buong daigdig, hinihiling po namin, O Diyos, na patuloy kang mangusap at magbigay sa aming Panginoon ng inyo pong liwanag upang kami ay magsilbing mga ilaw mo sa sanlibutan ito. Patawad, Panginoon, sa lahat ng aming pong mga pagkakasala at karumihan sa aming isip, sa aming mga labi, sa aming mga gawa, sa aming damdamin. Linisin nga po kami, Panginoon, ng banal na dugo ng Panginoong Hesus at banal na Espiritu. Itinataas po namin ang inyo pong pagkilos. Tulungan po ninyo kami na matuto mula sa inyong salita at ang lahat ng bagay na ito, O Diyos, ay amin pong ipinagkakatiwala sa inyo. Ang inyong pong salita ay mabilis at mabisa, buhay, higit na matalas kaysa alinman tabak na magkabila ay talim, tumatagos sa kaluluwa at espiritu at inihahayag ang kalooban ng tao. At ang iyong salita, Panginoon, ay hindi babalik sa iyo ng walang bunga. Marami pong salamat at ang lahat ng gawa ng kaaway ay amin pong sinasansala sa banal na pangalan ni Jesus. Ang stress, kaluluhan ng isip, kasaraduhan, katigasan ng puso, get out in the name of the Lord Jesus Christ. Purihin ka, O Ama, sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, tayo po ay magpapatuloy para po sa ating mga aralin patungkol sa mga hula sa huling araw o tinatawag din pong End Times Bible Prophecy sa wikang Ingles. Pagpapatuloy po natin ang ating serye ng mga pag-aaral ukol sa 7 iglesia. Ngayon po, tayo po ay nasa ikatlong iglesia, ang iglesia po sa Pergamo, na matatagpuan po natin sa Pahayag 2, talataang 12 hanggang 17. Nasabi po doon, Pahayag chapter 2, verses 12 to 17. Ang sabi po, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Pergamo, ito ang sinasabi na may hawak ng matalas na tabak na sa magkabili may talim. Alam ko kung saan ka nakatira, sa kinaroroonan ng trono ni Satanas. Gayon may nananatili kang tapat sa akin. Hindi mo tinalikuran ang iyong pananampalataya sa akin. Kahit noong si Antipas na tapat kong lingkod ay patayin diyan sa kalagitnaan ninyo sa lugar na tinitirhan ni Satanas. Subalit may ilang bagay na ayaw ko sa iyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa katuroan ni Balaam, na nagturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala. Kaya't kumain sila ng mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan at nakiapid. May ilan din sa inyo mga sumusunod sa katuroan ng mga Nicolaita. Kaya magsisi na kayo talikuran ng inyong mga kakasalanan. Kung hindi, pupunta ako diyan sa lalong madaling panahon at pupuksain ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Ang lahat na may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong pagkain. Bibigyan ko rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sino man nakakaalam maliban sa tatanggap ngayon. Pinagpala po ng Panginoon ang kanya pong salita. Para po sa araw na ito, ang mensahe po ng Panginoon para po sa iglesia sa Pergamo at para din po sa atin ngayon, ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong araw na ito ay magliwanag ka bilang ilaw ni Kristo sa madilim na sanlibutan. Inuulit ko po, magliwanag ka bilang ilaw ni Kristo sa madilim na sanlibutan. Ang mensahe pong ito ay natatangi sa aking pong puso sapagkat ito po ay inilalagay po ng Panginoon hindi lamang po sa akin kundi po sa maraming mananampalataya sa buong daigdig na kung saan pinipili at hinihirang ng Diyos ngayon ang kanyang mga anak upang magsilbing liwanag sa kadiliman na ito na bumabalot sa daigdig. Inuulit ko po,
Sa panahon na ito ng pandemya at sa mga susunod pong panahon, higit po ang kadiliman na mararanasan po ng sanlibutan at ng mga tao na kung saan kinakailangan po nila ng liwanag at ang liwanag na yun ay wala pong iba kundi ikaw at ako na mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Sa pasimula po, nagpapakilala po ang Panginoon bilang may hawak ng matalas na tabak na magkabila po ay talim. Alam po natin na ito po ay katangian po ng salita ng Diyos ayon po sa sinasabi ng Hebreo 4:12 na kung saan ang salita po ng Diyos ay buhay, mabisa, higit na matalas kaysa alinman tabak na magkabila ay talim. At ito po ay nakalalagos at nakalulusot sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at espiritu at nakatatalos po sa mga lihim na panukala ng isipan at puso ng tao. Kaya po mga kapatid, ang Panginoon Jesus po dito ay kanya pong idinadeklara ang kanya pong kapangyarihan, ang kapangyarihan po ng kanyang salita bilang nagbibigay buhay, bilang nakakaalam sa kaisipan po ng mga tao at ng buong sanlibutan. Kaya po kapag po nangusap ang Panginoon, dapat po tayong tumalima at dapat po nating paniwalaan. At sa panahon po na ito, ang iglesia po sa Pergamo ay sinasabi po, nasabi ng Panginoong Jesus, alam ko kung saan ka nakatira sa kanaroonan ng trono ni Satanas. Ganyan nananatili kang tapat sa akin, hindi mo tinalikuran ng iyong pananampalataya. Mga kapatid, katulad po ng iglesia sa Pergamo, tayo din po ay inilalagay ng Panginoon sa pinakamadidilim na dako. At dito nga po sa iglesia sa Pergamo, ang sabi po doon na kinaroroonan nila ay kung nasaan naroroon ang trono ni Satanas. Hindi po ang literal na trono ni Satanas, kundi kung nasaan po naroroon ang kuta ng dyablo, kung saan po ang kadiliman ay lumalaganap, kung saan po ang kadiliman ay nakasentro. Mga kapatid, huwag po natin pagtakhan, huwag po tayong mangamba, huwag po tayong magulumihanan kung ang ating pong kinaroroonan ngayon sa ating pong tahanan, sa ating pong pamayanan o sa ating iglesia, kung naroroon na lumalaganap po ang kadiliman. Huwag po natin pagtakhan kung bakit sa ating paligid ay puno ng kasamaan sapagkat hindi po nilayon ng Panginoon na tayo po na kanya pong mga anak na liwanag ilagay doon kung saan nagliliwanag pa. Nagliliwanag na. Nilayon po ng Panginoon na kung saan naroroon po ang kadiliman ay naroroon din naman po ang liwanag upang magsilbing panglaw nito. Ang kapangyarihan po ng liwanag ay nasa iyo at nasa akin. Kung hindi po dahil sa ating mga mananampalataya, wala pong ibang kaparaanan upang ang kaluwalhatian ng kalangitan, upang ang kaluwalhatian ng pagiging Diyos ng ating Ama, kanyang mga kagandahan, ang kanyang pong kabutihan, biyaya, pag-ibig ay maranasan ng mga tao dito po sa lupa. Nilayon po ng Diyos na ikaw at ako bilang mga asin at ilaw na sa libutan ang magsilbing daluyan ng pagpapala para po sa daigdig na ito. Sa panahon po ngayon na nararanasan po ng daigdig, ang napakarami po mga bagay, ang napakarami po mga kaguluhan, ang nais po ng Panginoon, tayo po ay tumindig sa pagkatawag sa atin ng Diyos. Ano po ang pagkatawag sa atin ng Diyos? Mga kapatid, panahon na po upang ipaalala natin sa ating sarili at upang yakapin natin ang pagkatawag sa atin ng Panginoon at ito po ay bilang mga liwanag ng Panginoong Hesukristo. Pala po sa sanlibutan na ito. Sabi po sa unang Pedro, chapter 2, unang Pedro, chapter 2, verse 9, unang Pedro 2:9, ang sabi po dito, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga mahalikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng kanyang mga kahanga-hangang ginawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman, patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. Mga kapatid, tayo daw po ay mga pari at mga saserdote ng Panginoon Diyos. Pinili mula sa kadiliman upang maging liwanag, upang maghayag ng mga kabutihan at kaliwanagan po ng Panginoon Diyos. Sa panahon po ng Lumang Tipan, napakaganda po ng katungkulan ng mga saserdote at mga Levita. Sa pamamagitan po ng mga Levita at mga saserdote, ang mga tao po ay nakakalapit sa Panginoon. Ang mga tao po ay nagkakaroon ng kaparaanan
upang mapatawad ang kanila pong mga kasalanan. Dahil po sa mga Levita, dahil po sa mga saserdote, ang mga tao po, ang mga kasalanan tao, ang mga Israelita ay nagkakaroon po ng kaparaanan upang sila ay makalapit sa pagsamba sa Panginoon, upang makatawag po sa kanyang pangalan. Kung wala po ang mga Levita, ang mga saserdote sa panahon po ng Lumang Tipan, ang mga Israelita po ay walang paraan upang maiahon, upang makaalis sa kanila po mga paghasala. Ang Levita po, ang mga pari po, saserdote sa panahon ng Lumang Tipan, ang nagsisilbing tulay sa pagitan po ng Diyos at na makasalanan tao. At sa panahon po ng Bagong Tipan, ang Panginoong Hesus po ang nagsilbing hain, nagsilbing tupa, upang ang mga tao po ay makalapit po sa Panginoon Diyos. Kaya po mga kapatid, sa ating pong panahon ngayon, tayo po ay dapat na magpaalala sa ating sarili, ako ay tinawag ng Diyos upang maging liwanag. Kung saan ako naroon, katulad ng iglesia sa Pergamo, ako din naman ay magsisilbing liwanag doon sapagkat ang kadiliman ngayon ay mabilis na yumayakap sa buong daigdig at wala pong ibang paraan upang ang kadiliman na ito ay mawala, bagkus kung papaanong ikaw at ako ay maninindigan sa katotohanan, ipapahayag ang salita ng Panginoon at magsisilbing liwanag sa dumidilim na sanlibutang ito. Mga kapatid, gaano man karami ang kadiliman sa ating paligid, gaano man ito kumakapal, ang liwanag na mayroon ka bilang bahagi ng liwanag ni Kristo, bilang liwanag ni Kristo sa mundong ito, ang siyang tanging makagagapi sa kadiliman na bumabalot. Ano ba yung kadiliman na yon na bumabalot? Ano ba yung mga pagkakasala na mamamayani sa huling araw? Sabi po sa Timoteo, Pangalawang Timoteo, chapter 3, verses 1 to 4, verses 1 to 5, 2 Timothy, chapter 3, verses 1 to 5, ito po ay mga pagkakasala at mga magiging katangian po sa mga huling araw, mga pagkakasala na mamamayani sa huling araw. Sabi po doon, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapalirang puri, walang pagpipilit sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman makikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang mga ganyang uri ng tao. Mga kapatid, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo na nagsasalarawan po ng mga mangyayari po sa hinaharap. Na kung saan, sa hinaharap po, sa ating nga pong panahon ngayon po na nararanasan na natin, papasok na po tayo sa tribulation o 7 taon ng kahirapan at pagtitiis sa buong sandaigdigan. Habang tayo po papasok doon, nararanasan na nga po natin ang pagkapal, ang mataas na akselerasyon o mataas na pagtaguyod sa mga kasalanan at immoralidad sa ating pong paligid. Ito po ay talamak ng talamak. At habang po pahirap ng pahirap ang sanlibutan, habang po nauubos ang ating mga resources, ang ating mga gamot, ang ating mga pagkain, habang dumalaga na po ang taggutom sa buong daigdig, at habang napipinto po ang mga digmaan, at kapag ito po ay natuloy na, ang mga digmaan na ito nahahantog po sa World War III, mga kapatid, ang tao po ay higit na malulugmok sa kasamaan. Magiging higit po ang mga rayot, ang mga kabuluhan, ang mga pagpatay po ay magiging karaniwan, ang pagnanakaw ay magiging karaniwan, ang galit at puot, ang paghihiganti, ang kasakiman po, ang kasakiman ng tao ay likas na mabubuhay sa kanila po mga sarili. Sapagkat sa panahon po ng kagulo at tagsalat, higit po na ang tao ay sumasama at higit po na ang tao ay nalalagsak sa kasamaan. Sa halip po na tumawag sa Diyos, mas marami pa rin po sa mga tao ang magkakaroon po ng mga masamang pagnanasa at masamang pag-uugali. Mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo,
Ang lahat po ng nararanasan natin ngayon at nakikita ko sa daigdig, ang mga kaguluhan, ang mga riot, ang mga pag-aaway-away ng iba't ibang bansa, ang mga pagtatalo-talo, hindi pagkakasundo, ang mga incest o panggagahasa sa loob ng tahanan na dumagana po sa panahon ng lockdown. Mga kapatid, iyan po ay kalingkingan pa lamang ng mga kakasamaan na mangyayari sa buong daigdig. Ito po ay pahapyaw lamang, kaunting-kaunti lamang po ito nasukat sa kasamaan at sa kadiliman na nababalot sa buong daigdig sa panahon po na pumasok na ang 7 taong na tribulation o paghihirap o pagtitiis po ng buong mundo. Mga kapatid, hindi ko po ito inaangkin, hindi ko po dinideklara, hindi ko po ito pinopropesiya, sapagkat ayaw ko din po ng mga bagay na ito. Subalit ito po ang nakasulat sa banal na kasulatan na kailangan ko pong sabihin sa inyo upang tayo po ay maging handa, upang ihiwalay natin ang ating sarili sa pagbalot na ito ng kadiliman. Sabi po sa aklat ni Daniel, sa aklat po ng pahayag, ang mga matuwid ay magpapakatuloy sa pagpapakatuwid, ang mga banal magpapatuloy sa pagpapakabanal, at ang masama magpapatuloy sa pagpapakasama. Sa makatuwid sa mga huling araw po, ang mga nagliliwanag ay talagang magsisilbing liwanag at magiging liwanag sila na parang tala sa bituin sa huling araw at ang kadiliman po ay mananatili po na madilim. Kaya po sa panahon po natin ngayon mga kapatid sa pananampalataya, kailangan po natin piliin na ako, ikaw ay bahagi ng liwanag at ng hindi ng kadiliman. Ito po yung panahon na kailangan po natin pagdesisyonan na hindi ako magiging bahagi ng paglaganap ng kadiliman. Ang sabi po sa Isaiah 60, ang sabi po ng ibang lingkod ng Diyos, ito po ay mabilisan na nagaganap ngayon. Ang katotohanan po ng Isaiah 60, nais ko pong basahin sa inyo, talataang 1 hanggang 3, ang sabi po dito, bumangon ka Jerusalem at sumikat na tulad ng araw. Liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh. Mababalot ng kadiliman ang buong daigdig. Ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh at mapupuspos ka ng kanyang kaluwalhatian. Ang mga bansa ay lalapit sa iyong liwanag. Ang mga hari ay pupunta sa ningning ng iyong pagsikat. Mga kapatid, ganito po ang prinsipyo. Habang ang kadiliman po ay bumabalot sa daigdig, habang ang kasamaan po ng tao ay lumalaganap sa buong daigdig, ang Diyos naman po ay magbibigay ng kainamang sukat ng liwanag sa kanya pong mga anak. At kung sino man po sa mga anak ng Diyos ang handa ang puso, ang handa ang isip, ang patuloy na nagbabalabal ng puting kasuotan, ng patuloy na lumalakad sa kabanalan, sila po ang makatatanggap ng iba yung liwanag niyon at sila po ang magsisilbing ilaw ng Panginoong Hesus sa panahon po ng kadiliman o sa panahon po ng 7 taon na tribulation. Kung saan po lumalagan na pakadiliman, ito po ay tutumbasan ng Diyos ng kaliwanagan na wala pong ibang pinanggagalingan kundi po ang Panginoong Hesus lamang. Nais ko pong sabihin sa inyo mga kapatid, ang lahat ng espiritual na pagpapala ay nasa inyo na, nasa atin ng lahat bilang mga anak ng Diyos. Ibinigay na sa atin ng lahat ng espiritual na pagpapala at ang mga bagay na ito ay nasa atin at hinihintay lamang ng Panginoon na ating ilabas at ito po ay mailalabas natin kapag tayo po'y lumalapit ng lagi patuloy sa Panginoon at nagpapakabanal po sa kanyang harapan. Ang sabi po sa Efeso chapter 1, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat na pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pagkipagkaisa kay Kristo. Bago pa likain ng sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pagkipagkaisa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Mga kapatid, lahat po ng espiritual na pagpapala ibinigay na sa atin ng Panginoon. Ibinigay pang nakalipas, ibig sabihin, ibinigay na ng Diyos noon pa man at nasa atin na. Kailangan na lamang po natin siyang paniwalaan sa palatandaan, isabuhay at lakaran. Ito pong lahat ay nasa sa atin at nilayon po ng Diyos na tayo po ay maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Iyon po ang pamamaraan upang mailabas po natin ang liwanag ni Kristo na nasa atin. Maging banal at walang kapintasan sa harapan niya.
Habang ito po'y ating nilalakaran, hindi po tayo maaaring magapi ng kadiliman na bumabalot sa daigdig. Habang tayo po ay lumalakad sa kabanalan, hindi po tayo maaaring magapi ng kadiliman. Hindi po tayo maaaring balutin ng kadiliman. Kahit po tayo nag-iisa at ang paligid po natin ay pasama ng pasama. At ang buong barangay o buong komunidad sa ating paligid ay pasama ng pasama. Hindi po tayo maaaring gapiin ng kadiliman kung paano po ang isang palito ng posporo na magliwanag sa panahon po ng brownout o ng blackout. Ang isang palitong posporo po, yung pong kanyang sinag ng liwanag ay sapat upang sakupin ng kadiliman ng isa pong malaking silid. Ganon din naman po ang liwanag na nasa inyo, na nasa akin. Sapat po iyan upang gapiin ang kadiliman na bumabalot sa daigdig ngayon. Mga kapatid, katulad po ng nakasulat sa Isaiah 60, lalapit ang mga hari, lalapit ang mga pinuno sa atin dahil sila po ay naghahanap ng liwanag. Dahil po sa liwanag na mayroon ka at mayroon ako, ang mga tao po sa daigdig ay lalapit sa Panginoon. Pag nakita po nila ang kabanalan na taglay po natin bilang mga anak ng Diyos. Yung mga kapatid, ihanda po natin ang ating sarili. Ligligin po natin ang ating sarili. Kailangan po natin gisingin ang ating sarili. Ako ay anak ng Diyos, taglay ko ang liwanag ni Kristo, at ako ay dibita ng Panginoon, ako saserdote ng Panginoon, magsisilbi akong tanglaw sa daigdig na ito. Espesyal po ang henerasyon na ito, espesyal po ang henerasyon na ito sapagkat ang kaliwanagan na ibubuhos ng Diyos sa kanya po mga anak ay higit na matindi sa lahat po ng kaliwanagan na nasaksihan dati. Bakit? Bakit po? Sapagkat sa panahon po na ito, pagpasok po natin sa 7 taon na tribulation, ang kadiliman po ay higit na napakakapal at napakadilim kaysa alinmang henerasyon ng sangkatauhan. At tutumbasan po iyan ng Diyos. Tutumbasan po iyan ng Panginoong matinding liwanag upang ipantapat, upang ipuksa diyan po sa kadiliman na yan. At kapatid, nananawagan po ang Diyos ngayon sa inyong pong puso, sa inyong mga puso. Ihanda mo ang iyong sarili kung nais mong maging makapangyarihang liwanag ng Panginoon sa panahong ito ng kadiliman. Inuulit ko po, nais ko pong ulit-ulitin, ang mga nararanasan po natin na kahirapan at kasamaan ngayon sa buong daigdig ay kaunti pa lamang sa lahat ng mga kahirapan at kasamaan na babalot sa buong daigdig. At sa panahon po na bumabalot yun sa buong daigdig, ito po ay tutumbasan ng Diyos ng kaliwanagan. Tutumbasan po ito ng liwanag na nanggagaling po sa Panginoong Hesus, na nanggagaling at pinatitibay, pinalalakas, pinadadali ng banal na Espiritu. Kailangan lamang po natin ay patuloy na lumapit sa Panginoon, magsisi ng ating mga kasalanan, ihandog sa Diyos ang ating mga buhay, itatwa ang ating sarili, at tulad nga po na sinabi sa Efeso, mamuhay ng banal at walang kapintasan sa harapan niya. Sikapin po natin na mabuhay sa kabanalan ng sagayon. Tayo po ay magsilbing ilaw ng sanlibutan ito, habang ang kadiliman po ay lumalaganap at kumakapal. Mga kapatid, nais ko pong sabihin, ituloy, ang mensahe po ng Panginoon sa Pergamo. Ang sabi po doon, hindi mo tanilikuran ang iyong pananampalataya sa akin kahit doon si Antipas na tapat kong lingkod ay patayin diyan sa kalagitnaan ninyo sa lugar na tinitirahan ni Satanas. Mga kapatid, sa paglilingkod po natin sa Panginoon, sa pagbibigay po natin ng buhay sa Panginoon, lagi po may kalakip iyan na sakripisyo. Lagi po may kalakip na pagbibigay po ng buhay. At sa panahon po ng mga darating, marami po sa mga mananampalataya ang masasaksihan po natin at mababalitaan na kakatayin. Sa 7 taon po na tribulation, sa pag-iwas po natin sa marka ng kaaway o sa mark of the beast, sa mark po ng Antikristo, sa tatak ng Antikristo o yung microchip na ituturok po dito sa kanang kamay o kaya po ay sa ating noo, marami po mga mananampalataya ang mamamatay. At nawa, katulad po ng iglesia sa Pergamo, magpatuloy po tayo sa pananampalataya. Hindi po natin dapat na isuko ang ating po mga buhay. Sapagkat sino mang mag-ingat ng kanyang buhay ang siyang mawawalan nito. Subalit sino mang mag-alay nito alang-alang sa akin ang siyang magkakaroon nito. Huwag po natin ikahiya ang pangalan ng Panginoong Hesus dito sa lupa upang sa langit
ay hindi din tayo ikahiya ng Panginoong Jesus sa harapan ng kanyang Ama, bagkus tayo po ay kanya pong ipapakilala sa kanya pong Ama dahil hindi po natin siya ikinahiya dito po sa lupa. Subalit, nais ko pong sabihin na kapatid, kung hindi po tayo magdidesisyon ngayon at hindi po natin tatayuan at lalakaran na pagkatawag sa atin ng Diyos bilang kanyang liwanag, tayo po ay nanganganib na maging bahagi ng kadiliman, nanganganib na maapektuhan po ng kadiliman sapagkat kung saan po naglalaban ng liwanag at dilim. Kung hindi po tayo desidido, mga kapatid, sa kalagitnaan noon, tayo din po ay maapektuhan. Sabi po doon, subalit may ilang bagay na ayaw ko sa iyo, may ilan sa inyo na sumusunod sa katuroan ni Balaam na nagturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala. Kaya't kumain sila ng mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan at nakiapin. Ito po yung epekto ng kadiliman na bumabalot. Ito po yung epekto na kung saan mataas po ang konsentrasyon ng kadiliman at pagkakasala. Kung hindi ka magdidesisyon, kung hindi po tayo magdidesisyon na maging bahagi ng liwanag, tayo po ay maapektuhan at masasakop ng kadiliman. Mga kapatid, ang puso po ng tao, maging po ng mga mananampalataya, ay maapektuhan at madaling maapektuhan ng pagkakasala kung hindi po natin ibabalot sa buo nating pagkatao ang pag-ibig ng Panginoon, ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa, ang liwanag ng Panginoon Jesucristo. Kung hindi po natin ibabalabal sa ating buong pagkatao ang pag-ibig at pananampalataya sa Diyos at ang pag-ibig sa ating kapwa, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kung hindi po natin ibabalabal sa ating buong pagkatao, mga kapatid, sinasabi ko po sa inyong ating pong puso ay madaling maapektuhan ng kadiliman at ang puso po natin ay hahantong sa pagsama at patungo sa kadiliman. Tayo po ay pupunta kung hindi po natin ihahanda at babalutin ng kabanalan ng ating mga puso. Ano pong utos ng Diyos? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung ito po ay patuloy po nating isinasabuhay at nilalakaran sa ating mga buhay, hindi po tayo maapektuhan ng kadiliman na malapit na pong bumalot sa buong daigdig. Mga kapatid, hanggat mari ayoko po magsabi ng panaginip o pangitain. Subalit nais ko po sabihin sa inyo, yung pong sa kalaliman po ng pananalangin ko dati, patungkol po sa huling araw na nanalangin ako, at ipinagkalo po sa akin ng Diyos ng isang panaginip. Ang taong 2020, nakasulat sa mataas na kisame, 2020, maliwanag po siya, silverish white ang kulay. Pagtingin ko sa ibaba, ang mga tao po'y dumadaan sa sakit karamdaman. Pala pong may sakit, may mga nakahiga, may mga nakaupo, may mga nakatayo. Pagtingin ko po sa itaas, nakita ko po ulit yung 2020, siya po ay naging 2021. At noong po siya ay naging 2021, yung pong mga numero ng 2021 ay naging malaitim. Naging grayish black sa kulay. Ibig sabihin po, ang nararanasan po ng tao ngayon ng mga paghihirap, bunga po ng sakit, pandemya ng COVID-19, ang nararanasan po ng tao ngayon ay baliwala sa kadiliman na mararanasan ng daigdig sa isang taon. Mga kapatid, hindi ko po ito dinedeklara, hindi ko po ito ipinopropesiya, hindi ko po sinasabi na 100% na tama ako. Sa taong 2021, magsisimula po ang 7 taong tribulation. Subalit ang nais ko lang po, maghanda po ang bawat isa. Digligin po natin ang ating mga sarili. Maging handa po tayo sa apoy ng pagsubok ng Panginoong Jesus, sa apoy ng pagdadalisay ng Panginoon Diyos, na kung saan sa pagdaan ng apoy na iyon, sasalain ng Diyos kung sino ba talaga yung sa Kanya. Ipapahayag ng apoy na pansala o refining fire ng Panginoon Diyos, ipapahayag ng refining fire ng Panginoon Diyos kung sino yung talagang Kanya. At wala po tayong maisusumbat, hindi po natin pwedeng questionin ang paghatol po ng Diyos, sapagkat ang apoy ng Diyos nabibisita sa bawat tahanan, nabibisita sa bawat tao, sa bawat mananampalataya, sa bawat individual. Iyon po ang maghahayag kung kanino ba talaga tayo nabibilang. Kung sa Diyos o kay Satanas. Kung tayo ba talaga tunay na nananampalataya o huwad ang ating pananampalataya. Kung talaga ba tayo nagtatapat sa Panginoon o tayo ba ay nagkukunwari lamang. Kaya mga kapatid, dito po aking panawagan, nakikiusap po ako sa bawat isa.
ito po ang panahon na kailangan po natin gisingin ang ating sarili. Magdesisyon po tayo, manalangin po tayo, hiningin po natin ang awa at tulong at habag ng Diyos. Ama, sabihin po natin sa Kanya, nais kong maging bahagi ng iyong liwanag. Ituloy po natin. Kaya magsisi na kayo, talikuran ng inyong mga kasalanan. Kung hindi, pupunta ako diyan sa lalong madaling panahon at pupuksain ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Ibig sabihin po, sa mga tao po na sumunod, o kahit po sa mga mananampalataya na sumunod po sa kalikuan ng kaaway, sa kalikuan ng maling aral, sa kalikuan po ng kasamaan, sa mga mananampalataya na nagsasabi na sila sa Diyos, subalit sumusunod po sa kalikuan, sa kasamaan, darating po ang panahon na si Jesus ay darating upang sila ay puksain sa pamamagitan po ng tabak na lumalabas sa kanyang bibig. Ibig sabihin, sa pamamagitan po ng kanyang mga salita, ang kanya po mga salita ang siya pong hahatol sa atin. At doon po sa mga nagsasabi, sila ay mananampalataya, subalit nagpapatuloy sa kasamaan, sila po ay kasamang mapupuksa gamit po ang panghatol ng dalisay na salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang alam po natin sa Biblia, ang siya pong hahatol sa atin kung tayo po ay mananatili sa kasalanan. Hahatulan po tayo ng salita ng Diyos at hindi po natin iyon pwedeng takasan. Sapagkat sa higit po na pagkaalam natin na salita ng Diyos, higit po ang paghahanap at paghahatol na gagawin po sa atin ng Panginoon sapagkat higit po natin alam ang katotohanan. Kaya po, mga minamahal, piliin po natin ang matuwid, piliin po natin ang kabanalan, ibigay na po natin ang lahat-lahat sapagkat nalalapit na po ang pagdating ng Panginoong Jesus. Ang lahat na may pandinig ay makinig, sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay, bibigyan ko kayo ng nakatagong pagkain, ang mana na nagmumula po sa kalangitan. Bibigyan ko rin siya ng batong puti na kanyang susulatan ng isang bagong pangalan. At doon po sa batong puti na yun, wala pong ibang tao na makakaalam. Doon po sa batong puti na yun, nakasulat po ang bago nating pangalan, kaakibat, kadugsong ng pangalan po ng Panginoong Diyos. Sapagkat kapag po nagbigay ang Diyos ng bagong pangalan, ito po ay may bagong kakahulugan at itinakabit po ng Diyos ang kanyang sarili doon po sa mga bagong pangalan na iyon. Katulad po ng Saulo, naging Pablo, ibig po sabihin ng Saulo ay ang dakila, ang malakas, ang mayabang, at naging Pablo, ibig sabihin po ay maliit, ang mapagpakumbaba. Ganun din po sa atin. Ang Jacob ay naging Israel, ang Sarai ay naging Sara, at sa bawat po isa sa atin na magtatagumpay, may pagkakalo po ang Diyos sa atin na bagong pangalan. Mga kapatid, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pagkakataong ito na ako bahagi na inyo ng Kanya pong mabuting salita. Nais ko po kayong ipanalangin. Hilingin po natin ng biyaya ng Diyos upang tayo po ay maging liwanag sa panahon po ng kadiliman na ito. Tayo po ay pumikit at manalangin. Hallelujah. Aking Diyos, aking Ama, nagpapasalamat po at nagpupuri sapagkat Ikaw ay Diyos na dakila at Diyos na tapat. Sa banal na pangalan ni Jesus, salamat po o Diyos sa inyong pong salita, Panginoon, na muli, Panginoon, ay naibahagi sa bawat isa na nanonood. Panginoon, kilala mo po ang bawat isa na nakikinig at nanonood. Ang aking pong dalangin o Diyos, ang liwanag ng iyong apoy, ang siya pong bumalot sa bawat mananampalataya. Sa banal na pangalan ni Jesus, sa sino man ngayon na nanonood na nagnanais o Diyos na mabuhay sa liwanag sa banal na pangalan ni Jesus, ibigay mo nga po o Diyos ang apoy ng iyong kaliwanagan at ang lahat ng kadiliman sa kanya pong buhay, sa kanila pong buhay, ang lahat ng kadiliman ng kasalanan, ang lahat ng kadiliman ng sumpa mula pa sa kanila pong mga ninuno, pagsamba sa Diyos-Diyosan, imoralidad, pagpatay, kabaklaan, katumbuyan, lahat ng bisyo, alak, sigarilyo, gawa ng kaaway, witchcraft, sorcery, idolatry, sa banal na pangalan ni Jesus, ang lahat ng talikalang ito ay pinuputol ko sa buhay ng mga nanonood na ito na nagnanais lumaya. Sa banal na pangalan ni Jesus, by the blood of the Lord Jesus, I cut all the sins of their lives. I cut all the curses of the sins from their lives in the name of the Lord Jesus. At ang espiritu ng kabanalan, espiritu ng liwanag, ang siya pong bumalot sa kanilang ngayon sa banal na pangalan ni Jesus. Sumakop sa kanilang puso, sa kanilang isip, sa kanilang kaluluwa, sa kanilang buong katawan. In Jesus' name, I release the glory of God. Amen. 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 Para po doon sa mga nanonood na hindi po nakatitiyak,
sa kanila pong kaligtasan o wala pa pong relasyon sa Panginoon na nagnanais lumapit sa Panginoon, nais ko pong sabihin sa inyo, bago pa kayo isilang, mahal na mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Kulang po ang lahat ng pwede kong sabihin upang isalarawan kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa inyo. Kulang. Mula po sa pagkabata hanggang po sa panahon na ito na kayo po ay nakikinig, mahal na mahal po kayo ng Diyos. At ang tanging ninais po ng Diyos sa inyong buhay, kayo po ay lumapit sa Kanya at magbalik loob dahil nais po ng Diyos na kayo po ay maging bahagi ng Kanya pong pamilya. Sabi po ng Kanyang salita, Juan 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang buhay ng Kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Kung kayo po ay magsisisi sa inyong mga kasalanan at sasampalataya sa Panginoong Hesus, na siya po ay namatay at muling nabuhay upang ikaw ay iligtas, kayo nga po ay maliligtas at nakapahamakan sa impyerno ay hindi po ninyong mararanasan. Kailangan lang po ninyong aminin sa Panginoon Diyos na kayo po ay nagkasala. Lahat po tayo makasalanan, wala po sa atin ang matuwid, wala kahit isa. Kailangan po nating aminin iyon at kailangan po nating manampalataya sa Panginoong Hesus. Isuko po ang ating buhay at tayo nga po ay maliligtas. Nais ko po kayong ipanalangin. Tayo po ay pumikit. Amin Diyos sa aming Ama, sa mga nakikinig at nanonood na nagnanais po na kilalanin ka na lumapit sa inyo pong kabanalan. Aking Diyos sa aking Ama, ako po ay dumadalang at nunikluhod sa inyo pong harapan. Kahabagan po ninyo mga taong ito at kung papaano mong ipinaranas ang pagliligtas sa akin at sa iba pong tao. Iligtas mo nga din po sila at bigyan pa ng kahabagan. Let the spirit of salvation, let the grace of salvation flow right now in the name of the Lord Jesus among these people. Father, O God in heaven, I ask for the spirit, for the grace of your salvation to flow right now freely and abundantly among these people, O God, who seek you, O God, na umahanap sa iyo. Hallelujah. Sige po, pwede po ninyong ulitin na sasabihin ko. Ito rin po ninyo na inyo pong panalangin. Ulitin po ninyo sasabihin ko na nagmumula sa inyo pong puso. Ulitin po ninyo, Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na may lalang na langit at lupa. Ako po ay lumalapit na may kababaang loob. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking pagkakasala. Patawarin po ninyo ako, O Diyos. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking karumihan simula sa aking pagkabata. Pinapatawad ko din po ang lahat po ng tao na nakasakit sa aking kalooban. Naniniwala po ako na si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay upang iligtas ako sa aking pagkakasala. Nananampalataya po ako tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Marami pong salamat sa iyong pangako ng buhay na walang hanggan. Amen. Ipapanalangin ko po kayo. Amin Diyos, aming Ama, sa mga tumanggap po sa inyo ngayon sa sandaling ito, na akin pong dalangin o Diyos, patuloy nilang maranasan ang inyong pong pag-ibig, patuloy nilang maranasan ang inyong pong pagpapala, patuloy mo o Diyos, na ihayag ang inyong pong sarili sa kanila pong mga buhay. In the name of the Lord Jesus Christ, I release the spirit of salvation and the spirit of freedom, espiritu ng kalayaan sa kanila pong mga buhay. Ang lahat ng tanikalan ng kaaway sa kanila, spiritual, physical, social, emotional, financial, ay aking nilalagot sa banal na pangalan ni Jesus, aking pinuputol sa banal na pangalan ni Jesus. And I release the gift of intimacy with you. Ang kaloob, ang regalo ng kalapitan sa inyo ay akin pong ipinagkakaloob sa kanila. Protect them, O God, and cover them with your holy blood, and let the gift of salvation flow unto their homes right now. We bless your name, we bless your name, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Marami pong salamat po sa inyong panonood at pakikinig sa aralin po natin ngayon. Muli po, Iglesia, sa Pergamo, ang nais po ng Panginoon ay maging liwanag ka ng Panginoong Jesus sa madilim na sanlibutan ito. Pwede po ninyong tingnan ang description sa ibaba upang ma-download ang lesson na ito sa PDF at upang makita din po ninyo ang ibang links
Pwede po po ninyong mapanood ay iba po mga aralin sa channel na ito at pwede din po ninyong tingnan yung aking website na kung saan ipinapaliwanag po doon ang mga mangyayari sa huling araw at ang mga paghahanda na pwede po natin gawin. Muli po, ang kaluwalhatian at karangalan ay sa Diyos lamang at pagpalain po tayo ng lahat ng Panginoong Yesus. God bless you.